Pinas! Magandang buhay mga ka-okay! Welcome back sa aking channel! Coach Manny po! At welcome back din sa ating softball at baseball. Dahil ang video natin sa araw na ito is about softball and baseball. Dahil ito po ay dahil mayroong mga nagre-request ng iba't ibang drills sa softball at baseball. Kaya ito na, magsisimula na tayo ng video natin sa softball at baseball. Na sandali ko munang itinigil dahil nagkaroon tayo ng pandemic at hindi tayo masyadong makalabas sa field. Pero eto, sisimulan natin dahil alam ko by God's grace malapit na tayong makabalik sa normal na makakalabas ulit tayo para makapag-training sa ating field. Okay, so pero bago yon ay gusto ko munang mag-shoutout sa YCS Royals Baseball and Softball Association, yung mga taga-Taguig. Ayan, na-inspire ako sa inyong group. Sana tuloy-tuloy tayo mag-train ng mga bata. At shoutout din sa Pinas Baseball. Karamihan dito, mga taga-Manila, taga-Rojas High School. Shoutout sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang kahit pandemic. Tuloy tayo sa ating training. Meron tayong pwedeng mga gawin na strengthening exercise. Mga drills na pwedeng gawin natin sa bahay. Maraming salamat dahil marami kayong tinuturuan at ini-inspire na mga bata. So, ayun po, shoutout din sa kay Erica Remojo Pacheco. Maraming salamat sa iyong pag-share ng aking mga video at marami ka nang nabigay sa aking subscriber. Tuloy mo lang dahil meron niyang reward. Okay, at shoutout din kay JB Cruz. Maraming salamat sa iyong suporta. Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa nating suporta sa ating channel dahil yan ay merong kaukulang gantimpala. Okay, simulan na natin. At meron na ako mga nagawang video about softball and baseball. Pero magsimula tayo uli. At kayo, kapag nagtuturo kayo ng softball, ng baseball, ano ba yung unang-unang yung tinuturo? So dito sa aming, meron akong program dito. May program kami dito sa school. At yung aming kapitbahay na elementary school dyan, katulong ko yung aking mga players, yung aking mga dating player, at ako ay bata pa lang, tinuturuan na namin sila, tinutulungan namin yung team dyan, at yung mga iba pang elementary school na malapit dito sa amin. So, tinuturuan namin, at bakit namin tinuturuan? Syempre, pag malaki na, pag nag-high school na, so kukunin namin dito, kaya nami-maintain yung magandang performance ng school, nami-maintain at tuloy-tuloy na nagkakaroon ng maayos na player kasi marurunong na. So yun yung strategy na gusto kong i-share din sa inyo kapag meron kayong nakitang bata na willing matuturuan nyo. Kapag meron kayong kapitbahay na elementary school, makipag-tie up kayo, i-train nyo na yung mga future player nila ng softball at baseball. At ano nga ba yung unang-una kadalasan na tinuturo namin? Syempre, yung throwing. Dahil, ayun, napaka-importante ng throwing at pag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pagpukol. Okay? Marami akong mga share sa inyo na iba't ibang drills sa tamang pagpukol ng softball at baseball. Pero syempre, bago tayo pumunta ron, punta mo tayo sa lesson 1. Kailangan muna nating maintindihan gaano kahalaga ang throwing, di ba? Importance of throwing, ano yung mga negative movements of throwing, ano yung proper form, at ano rin yung mga dapat maintindihan o dapat malaman pag tayo ay pumupukol. Kaya so now ay puntahan natin yung importance of training. Now puntahan natin yung gaano ba kahalaga ang pagpukol o ang throwing sa isang baseball and softball player. Ay nako, talagang napakahalaga nito dahil alam nyo, hindi ka masasabing successful kang softball or baseball player kung hindi ka marunong pumukol, kung hindi maayos ang pukol mo. Kaya napaka-importante na tayong mga coaches at yung mga players ay talagang tutukan ang tamang pagpukol dahil napaka-importante niyan. Isa pa, alam nyo ba na ang baseball and softball ay sabi nga is a game of inch. Pulgada lang pwede kang matalo o manalo. Kaya talagang dapat pag-aralan natin yung tamang proper execution, tamang mabilis at tamang target ng pagpukol. Kailangan matutunan natin yan. At alam nyo ba, kapag kayo ay nag-try out, pag meron nag-try out, ang unang-unang napapansin ng coach,
ay yung pagpukol. Kung awkward ba o kung mali yung pukol. Eh di syempre, medyo nakakahiya naman, di ba? Makikita sa kanino ba nang galing yan? Ayun. Kaya mga coaches, sikapin natin na mapaayos yung pukol ng ating mga players. At kayo naman mga players din, ay talagang sikapin nyo na ma-develop ng gusto yung tamang pagpukol dahil nakakahiya naman, di ba? So, mapapahiya pa yung mga coaches na pinanggalingan natin. Kaya, ayun. So, kaya napaka-importante talaga na masterin natin yung tamang pagpukol dahil, alam nyo, karanasan ko sa napakarami ko ng karanasan nito. 1, 2, 3 taon yung pinaghirapan, gusto nyo mag-champion, sa isang pagkakamali, sa isang throwing error, pwedeng mabaliwala lahat yung mga pinagpaguran nyo. Kaya ganun kahalaga, ganun ka-importante yung pagpukol. At alam nyo, ang pagpukol ay pwede rin self-defense. Pwede rin. Kaya shoutout sa mga kababayan natin. Mag-aral tayo ng tamang pagpukol dahil ito ay pwedeng self-defense, di ba? Talagang pag medyo nasukol ka at wala ka ng kalaban-laban, makadampot ka ng bato at magaling kang pumukol, kahit paano may papagtatanggol mo yung sarili. Kaya, ayun, mag-aral kayo ng tamang pagpukol. At alam nyo ba na ang tamang pagpukol ay malaki ang kaugnayan sa iba't ibang sports. Pag malakas kang pumukol, pag tama yung pukol mo at malakas, pag pumalo ka sa volleyball, malakas din. Pag pumukol ka sa basketball, malakas din. Sa badminton, so malaki ang kaugnayan din ito sa ibang mga sports. Kaya napaka-importante, ganun kahalaga na talagang sikapin natin na mapaayos yung ating pagpukol. Okay? Ngayon naman, puntahan naman natin yung mga kadalasang napapansin nating negative movements sa ating katawan, like sa braso, sa ating kamay, sa ating ulo at katawan. So may mga negatibo kasi galaw na napapansin natin. At unang-una sa braso, papakita ko sa inyo, unang-una, makakakita ka elbow, mababa yung elbow, nakababa, ganyan posisyon. May makikita ka naman na nakaganon, nakataas, may makikita ka naman na nakaganyan, diba? May nakita ka nakaganyan, ayun, ganyang posisyon. So, alam niyo, ito mga posisyon na to, ay kung mapapansin nyo, mas tensionado yung muscles natin sa mga ganong posisyon. Hindi komportable. At mga pilipit yung muscles. Anong pwedeng mangyari? Malilis, mababawasan yung power natin sa pagpukol. Hindi na, bakit natin kailangan limitahan ng yung ating posisyon? Ang laki-laki ng space. So, kailangan talagang gamitin natin yan para magkaroon tayo ng napakagandang buwelo. Hindi yung nilimitahan mo. So, makita nyo nakita nyo yung negatibo. Ayan tingnan nyo, hindi komportable. Mababa. At ayan. So, abangan nyo yung mga hindi magagandang posisyon na yan. Na makikita natin. Ngayon sa kamay. Ito, titigan nyo mabuti Okay, kamay. So, eto. Okay. Nakita nyo yung ginagamit kong bola. Bulok na. Ito, gusto ko lang iparating kasi na pag nag-aaral tayo ng pagpukol, softball or baseball, ay kahit wala tayong original na bola, kahit kulang tayo sa bola, kahit improvise lang, ay pwede nating gamitin. Basta tama lang yung basic, tama yung execution, ay sigurado kahit improvise lang yan, ay mapapatama yung ating pagpukol. So, ayan. Sa kamay naman, puntahan natin yung kamay, tutukan natin, mapapansin nyo. Yan. May makikita tayo nakaganyan na posisyon ng kamay. Pansinin nyo, may makikita kayo ganyan. So, tingnan nyo, pag gumalaw ako, ano ang mangyayari? Ayan, nakaganyan posisyon, tingnan ko. Tingnan nyo, nakaganyan, yan, ayan. So, ano mangyayari? Para may tama, igaganon mo yung kamay mo at igaganon mo. So, nagkaroon ng extra movement, diba? Ano pa? Nakaganon. Pag nakaganito naman, tingnan nyo, ano mangyayari? Yan. Pag dumating doon, ayan na, mali na. Mahirapan ka nang gumalaw. So, tingnan nyo mabuti. So, pag nakaganyan ka, para may iayos yan, gagalaw ka na naman, iayos mo na naman. So, may extra movement na naman. Ano pa? Eto, palm facing, nakaganon. Diba? So, kung nakaganyan ka, kung gagalaw tayo ng normal movement, ayan,
Ha? O, ayun, nakaharap na doon. So, ayun na naman. Ano naman kailangan gawin? Para tumama yan, pag nakaganyan ka, gagalaw ko na naman yung magkakaroon ng extra movement to. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung posisyon ng mga kamay na yon ay nagkakaroon ka ng double action or ng extra movement, kaya nababawasan ang inyong momentum sa pagpukol na pwedeng maging dahilan ng masira yung focus mo, masira yung direksyon ng pukol mo, at syempre bawas na bawas din yung puwersang na ibibigay natin. So nababawasan yung bilis ng bola. Kaya tandaan nyo yun, nakaganyan, nakaganyan, ano pa? Nakaganyan. So tingnan nyo yung mga negative na posisyon ng kamay. Pa yung makikita nating mga negative na galaw. Ito pa yung ulo. Minsan pag pumupukol, nakaganyan, nakatingala, nakaganon, yung katawan, nakaganyan o nakaganon. O iba-ibang pwesto ng katawan, ulo, na talagang anong nagiging anong hindi magandang epekto. Apektado yung balance. Alam nyo ba ang balance? Ang tamang balance ay napakalaki ng kaugnayan sa tamang pagpukol para maipukol mo yung bola ng maayos. Kaya importante po yung tamang posisyon ng ulo at katawan. So nakita natin, di ba, yung mga negatibong galawan na yan sa pagpukol. Negatibong posisyon ng kamay, ng braso, ng ulo at ng katawan, na ano ang magiging, yun nga, apektado yung ating pagpukol. Dahil ang mapapansin nyo dyan, yung ganyan mga klaseng galawan ay madali kang mapapagod. Pagod ka, persadong-persado. Na persadong-persado ka dahil puro braso-braso lang ginagamit mo, pero hindi naman na ibibigay mo yung tamang lakas at tamang direksyon sa pagpukol. Kaya kailangan po na talaga nating tutukan yung mga maling bantayan, yung ating mga players. O yung mga players, bantayan nyo ang inyong sarili kung ano yung mga mali na galawan sa inyong kamay, ulo, katawan at braso. Dahil yan ay napakalaki ng epekto kung hindi natin maisa sa ayos. Ngayon ang tanong, ano ba yung tama? Tutukan nyo itong mabuti para talaga magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung tamang form o tamang posisyon? Alam nyo, sa track and field, kailangan napaka-importante nung start. Kailangan tama yung start mo para maganda rin yung pagkakatakbo mo, advantage. Pero pag nasira ka sa start, ayun nagkakaroon ka ng problema. Ganun din, pag mali yung form mo sa pagpukol, yung execution nyo, mamamali na rin. Kaya napakalaki ng epekto nun. Okay? So ngayon, pagdating sa tama, pag-usapan natin yung accuracy. Ano ba yung accuracy o yung kawastuhan ng pagpukol? Okay, so dito ay unang-una yung involve yung form, yung proper form or proper position, and syempre yung execution. Now, pag-usapan natin yung tamang form. Ayan. Okay, baba ko muna to. Ayan lang, ito ay ano ko na. Ayan, simpleng-simple. Ito na yung form, nakita nyo. Maintain your balance. Ayan yung ulo, ayan. Yung katawan, ayan. Hindi yan nakaganyan, nakaganon, Okay, so ayan. Hindi ito nakababa, na para kang may putok. Ayan, ayun. Ayan. Ayan, nakita nyo, simpleng-simple. Ito yung ginagawa natin pag panatang makabayan, di ba? Ayan. Dalawahin natin kasi ito sa kanan, ito sa kaliwa. Tingnan nyo yung posisyon. Napaka-normal yung posisyon. Simpleng-simple. Ito yung posisyon, Ipapaganyan lang natin yan, Ayan. Nakita nyo? Ito yung tamang posisyon. Normal. Relax na posisyon ng katawan, ulo, braso, at kamay. So, ayan tingnan natin mabuti. At ngayon, nahawak ako ng bola. Yan. Ayan nakita nyo? Simpleng-simple. Yung balanse. Okay? So, tingnan nyo, pag nakaganyan ayan. Ito sa kanan, nakita nyo, nakaharap dyan yung palad. Yan. So, pag pinukol mo yan, nakita nyo, no extra movement. Ayan lang, ayan, and then, i-flick mo lang na gano'n. So, yun lang ang naging galaw mo, yung katawan mo, ayan, and then, flick mo lang dito sa harapan. Okay? So, sa kaliwa naman, siyempre, papaganyan. Ayan. Okay, tingnan nyo mabuti, ayan. So, kung gaganon ako sa inyo, makikita mo rin yung tama. Diba? Wala kang nakikita. Nakita nyo, may nakikita kayong bola, wala.
Kasi yan yung proper alignment. Kasi pag nakaganyan yan, medyo negative yan. Pag pukol niya, mapapagano ng braso mo, mapapatwist. Pag naman nakaganyan, over naman, kukulangin. Kaya ito, mapapansin nyo, ito yung pinakang tamang posisyon, hindi nyo nakikita yung bola. O, ayan o, pag nag-side ako, ayan. Nakita nyo? So, yan yung tamang simpleng galawan na relax na relax ang muscle mo. Wala kang magiging extra movement. Napakasimple lang. Ito o, yan o. Natural na galaw. Nakita nyo? Natural na nakaharap yung bola doon. And then, extend mo lang and then flip mo lang. So, yan yung tamang simpleng form at basic na form ng pagpukol. Ayun. So, sana ay practicein nyo mabuti yan. I-check nyo mabuti sa inyong mga players. O kung ikaw ay players, i-check mo sa salamin. Kayang-kaya mong i-check yan sa salamin. Tingnan mo kung tama yung iyong ginagalaw. Hindi naman, kung tayo mag-aaral ng pagpukol o may tuturuan tayo na pumukol ng tama, o ikaw gusto mong i-check yung sarili mo para may i-correct yung pukol mo, ito yung mga lagi nating tatandaan sa kung tayo ay mag-aaral ng pagpukol. Siyempre, unang-una yung grip, yung hawak mo sa bola. 'Di ba? So, kasi alam nyo, yung iba, talagang kung ano-ano mga grip ang pinag-aaralan, lalo na kapag nakapanood sa YouTube. Kung ano-ano agad na mga grip ang pinag-aaralan. Punta muna tayo dun sa basic grip. Napakasimple, eto lang tayo. Sa softball, ayan lang, oh. Nakita nyo yung, across the seam lang. Ayan lang, oh. Ayan. Nakita nyo yung ayan lang. Simpleng-simple. At, syempre, ang softball malaki, hawakan mo na normal yung bola. Hindi yung nakaganyan ang hawak mo, di ba? Oh, ganon. So, may makikita ka pa, ganyan ang hawak, ganyan ang hawak. O sa baseball, may makikita ka, nakaganyan, di ba? So, makikita mo na nasisira yung hawak natin sa bola, hindi maayos. Hindi natin na ibibigay yung buong pwersa dahil mali-mali yung hawak natin sa bola. Punta tayo dun sa basic lang na dapat muna nating pag-aralan na grip o hawak sa bola. Simpleng-simple, ito yung horseshoe, yung parang ng kabayo. Diyan lang, ayan lang. Nakaganyan lang, simpleng-simple. Di ba? Ayan lang. At makikita nyo, may space dito, tingnan nyo mabuti, may space, di ba? Ayun. So, ito mali. Ayan. Sa baseball naman, siyempre, dahil mas maliit, ayan, Normally, ito nakahawak at nakasuporta lang to, ayan. Hindi pwedeng, meron makikita ka talagang nakaganon. Anong puwersa makukuha natin dyan, di ba? Ayun, so ano pa sa proper grip? Basic, ano ba yung tamang spin? Pag magpapasimula ka pa lang, ano ba yung tamang ikot ng bola? Ayan, okay. So, yan, ano ba yung tamang ikot? Kasi minsan, may mga maling release, kagaya nga sa maling release, ganyan, iikot yung bola papaganon. Pag ganon ng release, iikot yung bola papaganon. Pag ganon ng release, iikot yung bola papaganon. So, yung mga ikot na yan ay pwedeng maglumiko yung bola at masira yung pwedeng hindi masalo, di ba? So, kaya dapat punta tayo dun sa tamang spin. At ano ba yung tamang spin? Simple lang, ito yung tamang spin. Ayan, vertical. Vertical backspin. Ayan. Ayan. Ganyan yung bola. At para simpleng-simple, para maipukol natin yung bola, ayan lang na ganitong posisyon. Tingnan nyo mabuti kung tama yung ikot. Okay? Ayan nakita nyo? So, ayun yung tamang spin na dapat nating tandaan. Huwag muna tayo mag-aral nung kung ano-ano mga spin kagad. Okay lang yun kung nakuha mo na talaga yung basic at tapos feature ka, effective ka pag kayang-kaya mo paikutin yung bola ng iba't ibang ikot. Pero kapag simpleng posisyon ka lang, like shortstop or hindi mo kailangan ng mga kurba-kurbang galawan. At yun ay nakukuha nga sa spin ng bola. Kaya kailangan basic spin, ayun, yung backspin na yun, vertical backspin. Ayun ang dapat nating pag-aralan. Yun ang pan-check kung tama yung takbo ng bola mo. Okay, ano pa? So, ano pa dapat nating tandaan? Siyempre, yung ating mga muscles ay hindi mga twisted, mga pilipit. Kagaya na kung nakaganon ka, ay pilipit yung muscles, di ba? O kung nakaganon ka, pilipit yung muscle mo rito, nakaganon, o ganyan. Ayan. So, kailangan ay kung ano yung tamang posisyon ng muscle, nandun siya. Ayun. At ito napaka-importante, kailangan ito'y relax. Dahil kapag hindi ka relax, pigil na pigil ka sa bola,
Limited yung mabibigay mo lakas pag gigil na gigil ka, ha? Ay, tinan mo, stiff na stiff, tigas, ayan na. Kung mapapansin mo, ay talagang hindi mo maipupukol ng mabilis yung bola, ng malakas yung bola, at pwede kang maging mag-error dahil matigas, makasyadong tensyonado ang yung mga muscle. Kaya, importante na talagang naka-relax yung muscle, hindi pilipit, ano pa, stay focus. Kaya importante yung balance, sinasabi ko sa inyo, yung posisyon ng ulo at saka ng katawan, kailangan yung para ma-maintain natin yung balance, stay focus. Hindi pwede nakaganyan, kailangan tumingin ka talaga sa pupukulan mo, ayan So maliwanag yun, yun ang mga dapat nating tandaan kapag tayo ay nag-aaral, nagpapasimula mag-aral pumukol. Ayun po, so natandaan nyo ba lahat yun? Yung importance ng pagpukol, yung mga negatibong galaw, at ano ba yung proper position, proper form, proper start, at ano yung mga dapat nating tandaan sa paghawak, sa ikot ng bola, yung muscles kailangan relax. So ayun po, sana ay meron kayong natutunan dyan sa aking mga simpleng-simple na ibinahagi sa inyo, at yun yung ating lesson 1, at abangan nyo yung mga susunod, yung mga drills na. Okay, so kasi importante, hindi natin ito pwedeng iwanan itong sinabi ko ngayon, kaya sinapakahalaga para mas maganda yung ating, mas motivated tayo sa ating gagawin. Kaya importante rin po, pag magtitrain tayo ng bata, kailangan motivated, alam niya yung pinapagawa mo, alam niya yung objective, bakit mo ganun, para mas motivated siya, mas gagawin niya. Okay po, so sana ay abangan niyo yung ating mga susunod na video, at kung nagustuhan niyo itong video na to, paki-like naman please, at i-share natin para mas maraming makaalam. At yun, abangan nyo yung mga susunod. At yun, gusto ko magpasalamat sa inyo sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye!